Bumalik ang tagpo sa Neverwinter, kung saan tinanong ni Roland kung kailan ang susunod na round ng mga pagsusulit sa elementarya. Mabilis na nagsuri si Berev at sumagot na ito ay nakatakdang sa susunod na linggo, na may mahigit 2,600 kalahok na inaasahan. Pagkatapos ay humiling si Roland ng plano sa mga staff, na sinasabing kailangan niyang ilipat ang humigit kumulang 500 tao para sa isang bagong proyekto, na kinilala naman ni Berev ng walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, lumitaw si Nightingale mula sa hamog, tinutokso siya ng nakangisi at nahulang mayroon na naman siyang bagong ideya. Binuklat ni Roland ang isang bunton ng mga blueprint at mariing itinuro ang isa, na kinumpirma ito. Nagtataka, kinuha ito ni Nightingale at sinabing mukha itong makapal na kawayan, at tinanong kung ano ang tawag dito. Si Roland, na halatang nasiyahan, ay ipinakilala ito bilang RPG, pagkatapos ay idinagdag na ito ay ang bersyon ng ninuno bilang isang footnote. Inulit ni Nightingale ang pangalan na may nagtatakang ekspresyon, na napansin na mas tunog itong abbreviation para sa pangalan ng isang tao, at tinanong kung ito ay para parangalan ang ninuno ng isang tao. Tumawa si Roland at nilinaw na ang bagay na ito ay maraming pangalan at anyo sa mundo ng panaginip, ngunit ang RPG ang pinakasikat. Sa katunayan, idinagdag niya, ito ay may napakalaking tagahanga na ang ilang mga tao ay halos sinasamba ito. Iyon ang nakakuha ng atensyon ni Nightingale, at agad niyang inihambing ito sa maalamat na kambal na espada ng kaligtasan at pagkawasak. Nang marinig iyon, biglang naalala ni Roland ang isang bagay na minsan nang nabanggit ni Pasha, na ang mga mitolohikal na espada na iyon ay sagradong labi mula noong sinaunang panahon, na nagmumuni-muni na bago pa ang unang digmaang banal, nagkaroon pa nga ng mga kulto na nahuhumaling sa paghahanap sa kanila. Interesado, tinanong ni Nightingale kung ang RPG na ito ay kasing lakas din ba noon. Ipinaliwanag ni Roland na kung ang tunay na RPG ang kanilang pinag-uusapan, marahil ay makatarungang sabihin iyon, gayunpaman, iginiit niya na ang bersyon ng ninuno ay mas primitibo. Tumanggo si Nightingale, na kinikilala na hindi maaaring biglang tumalon si Roland sa advanced na anyo, at napansin kung paano niya kailangang magsimula sa mga batayan at unti-unting umunlad. Si Roland, na halatang humanga, ay nagbigay sa kanya ng thumbs up at pinuri ang kanyang matalas na pananaw. Umiilaw sa tuwa, ginantimpalaan ni Nightingale ang sarili niya ng tuyong isda. Casual na inuulit ang isang bagay na madalas sabihin ni Roland, na ang lahat ay umuunlad ng hakbang-hakbang. Itinuro niya kung paano niya binanggit na ang mga glider o mga bangkang bato ay mga unang bersyon lamang ng maraming bagay, tulad ng Black River, na ilan lamang sa mga bagay na dati niyang binanggit. Matapos ang labis na panahon kasama si Roland, mayroon na siyang natututunan. Napahiya, iwinagayway ito ni Roland at mabilis na sinabi sa kanya na kalimutan na ang mga partikular na iyon. Samantala, bumalik sa pangkat ng ekspedisyon, si Joe ay nakaupo ng nakakros ang mga binti sa lupa, nakatitig sa 7 baluktot na patpat na nakalatag sa harap niya. Ang bawat isa ay nagmamarka ng isang araw na lumipas, at sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay umasa na si Farina ay buhay pa. Ilang araw nang hindi natutulog si Joe, at nagsimula ng kumalat ang pagdududa at nagtataka siya kung nagkamali ba siya. Nakatingin sa tanikalang nakapulupot sa kanyang bukong-bukong, nakapagpasya na siya na kung hindi niya iligtas si Farina, hindi rin siya mabubuhay ng mag-isa. Ang tanikala, mapait niyang naisip, ay magsisilbi ring pangalawang layunin kung sakaling mangyari yon. Ngunit nang tumatak na ang isiping iyon, isang manipis na sinag ng araw ang tumagos sa tolda. May humila ng takip, at isang tinig ang nagbalita sa kanya na inaprubahan ng hari ang plano ng pagliligtas at narito sila upang dalhin siya. Halos hindi pa rin makapaniwala, tinanong ni Joe kung saan sila pupunta. Bilang tugon, kinaligan ni Sean ang kanyang paa at masayang sinabi sa kanya na pupunta sila sa Wolfheart, at idinagdag na hindi naman nagmamadali si Joe na iligtas ang kanyang minamahal. Nang hihina habang tumatayo, halos hindi maproseso ni Joe ang lahat. Tinulungan siya ni Sean na lumabas, na ipinaliwanag na ang pangkat na namamahala ay dumating na. Kapag nagkita na sila, diretso na silang pupunta sa kanilang destinasyon. Tumingin sa unahan, nakita ni Joe ang 2 figure na papalapit sa kanila. Nang makita niya ang kanilang mga kasuotan, nanigas siya sa gulat. Magiliw silang binati ni Sean, na binanggit na ipinasa ng hari ang misyon kay Lady Zoe at Lady Betty.
Kumurap si Joe, natigilan habang iniisip, hindi ba't pareho silang lalaki? Tiningnan siya ni Zoe, at tinanong kung ito na ba talaga ang huling pari ng simbahan. Sinuri niya ito at sinabing ang huling pag-asa ni Reyna Akali ay naging isang pyesa lamang sa kamay ng mga uhaw sa kapangyarihang mangmang. Bagamat dating magkaaway, inamin niya, kahit siya ay nakaramdam ng kaunting trahedya. Bahagyang ngumiti si Betty, na sinasabing kakaiba ang pakiramdam na silang dalawa ang magtatapos sa kabanatang ito, na naniniwalang halos parang pagkumpleto ito ng isang buong kabanata. Nang magtipon ang lahat, handa na silang umalis ngunit hindi maitago ni Joe ang kanyang kaba. Nag-aalangan siyang nagtanong kung ang pangkat ng pagliligtas ay talagang binubuo lamang nilang dalawa. Tumawa si Zoe, na hulaang marahil ay iniisip niya kung paano yun posibleng mangyari. Ipinaliwanag niya na malinaw na wala siyang ideya tungkol sa plano ni Lady Akali, at para sa kanya at kay Betty, ang mga walang kaluluwang Judgment Army ay walang iba kundi mga hangkag na balat lamang at iginiit na ang dalawa sa kanila ay higit pa sa sapat. Pagkalipas ng 2 araw, nakatayo ang grupo sa kubyerta ng isang barko habang itinuturo ni Sean ang abot tanaw, at tinanong kung iyon ba ang teritoryo ni Count Lorenzo. Kinumpirma ni Joe na iyon nga, at hindi nagtagal, lumitaw ang isang isla at isang kastilyo, at tahimik na lamang nananalangin si Joe na sana ay makapagtiis pa ng kaunti si Farina. Mabilis niya silang binrief, na binanggit na ang isla ay may 2 pantalan, nakaharap sa silangan at kanluran, bagamat idinagdag niya na ang mga pantalan ay hindi ang problema, na sinasabing ang kastilyo ang tunay na problema. Sinabi niya na ang seguridad ay napakahigpit at kung walang formal na pahintulot mula kay Lorenzo mismo, walang sinuman ang makalalapit. Iwinagayway ni Sean ang kanyang pag-aalala, na tiniyak sa kanya na mayroon silang sariling solusyon. Sa ngayon, aniya, kailangan lang nilang makipagkita si Joe sa isang tao. Hindi nagtagal, 2 sundalo ang umalalay sa isang lalaki papunta sa kanila, at agad na nakilala ni Joe na ito si Hilo. Pagkatapos ay tinawag niya si Hilo na traidor. Ngunit humalaklak si Hilo, ibinabalik ang akusasyon sa kanya. Sinabi niya na wala ring katapatan si Joe sa simbahan, at kung malaman ni Farina na pumanig si Joe sa Grey Castle, baka siya pa ang tumawag sa kanya na traidor. Nawalan ng salita si Joe, pagkatapos ay sumingit si Sean, pinutol ang pagtatalo at nagbago ng paksa. Humarap siya kay Hilo at pinaalalahanan siya sa kanilang gawain. Agad na nagbago ang tono ni Hilo. At magalang niyang tinawag si Sean na aking Panginoon at ipinaliwanag na ang kanyang papel ay palihim na ipasok ang 2 mandirigma sa kastilyo. Pinaalalahanan siya ni Sean na ito ang kanyang nag-iisang pagkakataon para sa pagtubos, na binanggit na. Kung magtagumpay man siya ay nasa sa kanya na. Tumanggo si Hilo, na sinasabing hindi magiging problema ang pagpasok. Ngunit nag-alinlangan siya, hindi sigurado kung sapat na ba talaga ang 2 tao. Ngumiti lamang si Sean, na sinasabing huwag siyang mag-alala dahil hindi magtatagal, mauunawaan niya kung ano ang tunay na anyo ng mga Judgment Army. Naghintay sila hanggang sa hating gabi. Nang tumahimik na, inakay sila ni Hilo papasok sa distrito ng kastilyo. Sa mahinang tinig, ipinaliwanag niya ang kanyang plano, na siyang akitin si Lorenzo palabas ng kanyang silid sa pamamagitan ng pag-aangkin na may natuklasan siyang lihim tungkol sa sinaunang kayamanan. Ngunit binabalaan niya sila na malamang na isasama ni Lorenzo ang mga Judgment Army, at kung may makitang hindi pamilyar na mukha sa pangunahing bulwagan, agad na maghay-hinala ang mga gwardya. Iminungkahi niyang humanap sila ng paraan upang maiwasan ang atensyon. Gayunpaman, tinanong lamang ni Zoe kung saang palapag ang silid tulugan. Pagkatapos ay sinabi kay Hilo na dalhin si Joe sa piitan at mag-focus sa pagliligtas sa babae. Ang iba pa, aniya, ay hindi na siya saklaw. Bilang tugon, tumanggo si Hilo, bilang pagkilala sa plano. Hindi nagtagal pagkatapos kumatok si Hilo sa isang malaking pinto, at isang matandang lalaki ang nagbukas nito. Nakilala si Hilo, nagsimulang magsalita ang lalaki, ngunit itinulak siya ni Hilo, na bumubulong na mayroon siyang mahalagang balita para sa Count. Habang sila'y sumusulong, ibinulong ni Hilo na ang silid tulugan ay nasa ika-4 na palapag, bagamat inamin niyang hindi niya sila madadala hanggang doon. Sa sandaling iyon, bumaba ang 2 gwardya sa hagdan at agad siyang nakilala. Bago pa makapagsalita ang sinuman, agad na sumugod sina Zoe at Betty, na binali ang mga leeg ng mga gwardya. Ang ingay ay nakatawag ng pansin ng mas maraming gwardya,
ngunit nang bunutin nila ang kanilang mga armas, tapos na ang laban dahil pareho ng bali ang leeg ng dalawang gwardya tulad ng naunang dalawa. Nakatayo si Joe na nanigas, gulat na gulat, noon niya napagtanto ng may pag-aalinlangan na kahit ang pag-iisip na ang perpektong mga Judgment Army na ito ay isa lamang sa mga nilikha ni Roland. Bumaling si Joe sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na sumunod sa plano at sabihin sa kanila kung buhay o patay na ang babae, hindi sila maaaring magtagal sa piitan at tumanggo ng mariin si Joe. Pagkatapos ay sumugod sina Joe at Betty patungo sa ikaapat na palapag, huminto sa labas ng isang mabigat na pintong nakabalot sa tanso. Sinabi ni Joe na tiyak na paranoid ang taong narito. Tinitingnan ni Betty ang pinto, tinanong niya kung paano nila planong makapasok, dahil nakakadena ito sa loob, at maaaring hindi sapat ang purong lakas. Gayunpaman, may iba pang plano si Joe, at naniniwala siyang ang mga hadlang ay mga paanyaya lamang upang gawin siyang mas malakas. Sila ni Betty ay umikot sa isang kahoy na pintuan sa gilid, kung saan nagising ang isang babae sa loob ng may hiyaw, na nagtatanong kung sino sila. Hindi natitinag si Betty, ibinaba niya ang kanyang hood at casual na sinabi na hindi siya mahilig sa mga babae, at idinagdag na sayang at hindi ito isang magandang lalaki. Si Joe, na binubunot na ang kanyang baril, ay nagkomento na ang pagsasabi nito sa babae ay lalo lamang niyang matatakot. Pagkatapos ay pamwesto ang dalawa sa tabi ng dingding at walang pag-aatubili, ang mga baril at bala na espesyal na idinisenyo para sa mga kayang humawak ng matinding recoil, ay biglang sinisira ang dingding ng madali, bumubutas ng maraming butas hanggang sa bumigay ang buong dingding at bumagsak papasok. Sa kabila ng silid, nakaupo si Lorenzo na nanigas sa kanyang kama kasama ang ilang mga Judgment Army sa paligid niya. Tumawag si Joe, at agad na lumuhad si Betty sa isang tuhod at bumuo ng isang plataporma. Tumalon si Joe sa kanyang pagkakahawak at sa isang malakas na galaw, inilunsad siya sa kisame. Nahawakan niya ang chandelier sa ere gamit ang isang kamay at nagsimulang magpaputok patungo sa kama ni Lorenzo upang patamaan ang mga Judgment Army. Bumigay at nabasag ang chandelier sa ilalim ng bigat. Nasindak si Lorenzo nang makita ito ngunit lumapag si Joe at pagkatapos ay tumutok mismo sa kanyang ulo at binaril ito. Sinuri ni Betty ang eksena at sinabi na bukod sa bahagyang magaspang na paglipag, ang lahat ay perpekto. Nagbiro siya na kulang na lang nito ang isang pares ng salaming pang-araw upang kompletuhin ito. Binaliwala ni Joe ang biro, at pinaalalahanan siyang kunin muna ang mga bala. Pagkatapos ay binunot ni Betty ang isang asul na sungay. Bilang tugon, nagtipon ang mga mandirigma sa kanilang harapan, naghihintay ng utos. Hinarap niya sila, ipinahayag na simula ngayon. Siya ang magiging amo nila, at idinagdag na hanggang sa makabalik sila sa Neverwinter lamang. Pagkatapos noon, itatapon sila sa imbakan sa ikatlong bayan sa hangganan, kung saan maaaring piliin sila ng iba anumang oras. Kung maswerte sila at magaganda, marahil ay makakakita pa sila ng liwanag ng araw. Kung hindi, hihintayin nila ang kanilang mga araw hanggang sa sila'y maagnas. Umiling si Joe habang nakikinig sa kanya, gayunpaman, nang buksan niya ang pinto, mas maraming gwardya ang sumugod papasok. Mabilis na nagutos si Betty, at sumugod ang mga mandirigma at nagsimulang magpatayan. Samantala, sa piitan, 2 sundalo ng unang hukbo ang nagbabantay. Hindi nagtagal at natagpuan nila si Farina, nakabitin sa isang pahirapan, pasa-pasa at duguan. Nang makita siyang nakabitin doon, nanigas si Joe sa kinatatayuan, hindi makahakbang pa. Sumugod ang mga sundalo sa kanyang harapan, sinuri muna ang kanyang vital signs, pagkatapos ay maingat siyang ibinaba. Nang makitang nanigas pa rin si Joe, tinawag nila siya upang tumulong. Napabalikwas siya at tumakbo pasulong, kinarga si Farina sa kanyang mga bisig. Agad na nagsimulang magbigay ng first aid ang mga sundalo. Sa sandaling iyon, umubo siya ng ilang beses na nagpapahiwatig na buhay pa siya. Pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya si Joe at mahinang bamulong, na nagtatanong kung paano nangyari na siya iyon at inisip niyang nananaginip lamang siya. Bumigay ang boses ni Joe habang tinitiyak niyang hindi iyon panaginip at sinasabing totoo iyon, at tapos na ang bangungot. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang bumubulong siyang naiintindihan na niya ngayon, iginigiit na patay na siya kung nakikita niya si Joe dito. Humingi siya ng tawad sa pagkabigo niyang panatilihing buhay ang simbahan, pakiramdam niya'y binaygo niya ang lahat.
Ngunit umiling si Joe, sinasabing wala siyang pakialam doon at iginiit na wala siyang kasalanan. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang hindi pa siya nito inaaliw ng ganito dati. Gayunpaman, inamin niyang gusto niyang manatili siya kahit sandali lamang. Sinabi ni Farina na hindi na niya kayang pigilan pa. Mahigpit siyang niyakap, ipinangako niyang kahit may sakit siya o mamamatay na, saan man sila mapunta, lagi siyang naruroon sa tabi niya, palagi. Nang damilat si Farina, ang unang bagay na nakita niya ay ang chandelier sa itaas niya. Habang iginagala niya ang kanyang tingin sa silid, nakita niya si Joe. Nang marinig niya itong gumalaw, hinusat niya ang kanyang mga mata at nagliwanag ang mukha, napansin niyang gising na ito sa wakas. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sinusubukang magsalita, ngunit tumagos ang sakit sa kanyang katawan. Mabilis siyang tiniyak ni Joe, ipinapaliwanag na nahimitay lamang siya dahil sa sobrang pagod, at ipinangakong magiging maayos ang lahat. Nang na-realize niya na hindi pa siya patay, agad niyang tinanong si Lorenzo. Nang sabihin ni Joe na patay na ito, tumitig siya ng hindi makapaniwala at pinilit siyang magpaliwanag kung paano niya iyon nagawa. Ngunit umiling si Joe, nililinaw na hindi siya iyon, kundi si Roland Wimbledon, ang hari ng Grey Castle, ang pumatay dito. Nasindak si Farina at hindi niya sukat akalain na may isang taong tulad nito na tutulong sa kanila. Natarante niyang inilibot ang kanyang mga mata sa silid, ngayon lamang napagtantong wala na sila sa isla. Kalmadong ipinaliwanag ni Joe na nasa dagat sila, patungo sa Neverwinter, at 3 araw na siyang walang malay at dahil lamang iyon sa gamot ng unang hukbo na nagpanatili sa kanyang buhay. Marahang hinawakan ang kanyang kamay, pagkatapos ay isiniwalat niya ang lahat ng nangyari. Lumipas ang 1 oras bago niya lubos na naunawaan ang sitwasyon. Idinagdag ni Joe na tinanong pa niya si Sean tungkol sa posibleng sentensya nila. Gayunpaman, nalaman niya na hanggat walang pinatay na mangkukulam o pinatay ang mga mamamayan ng Grey Castle, hindi sila haharap sa parusang kamatayan. Si Farina, na nagsilbi sa harapan ng Vanguard Battalion sa New Holy City, ay ginugol ang lahat ng kanyang oras sa pakikipaglaban sa mga halimaw, samantalang si Joe, bilang isang assistant priest, ay hindi pa nakakakita ng mangkukulam. Ibig sabihin, pareho silang maaaring mabuhay. Muli siyang umasa, sinasabing bagamat malala ang kanyang mga sugat, mayroon pa ring pag-asa. Narinig niya ang tungkol sa isang mangkukulam na nagngangalang Nana na kayang pagalingin ang anumang bagay kapalit ng bayad, pagkatapos ay ipinahayag na kahit magkano ang halaga ay hahanap siya ng paraan upang bayaran ito, iginiit na gusto lamang niyang gumaling siya. Ngunit biglang tumulim ang boses ni Farina at pagkatapos ay tinanong niya kung nakipagkasundo si Joe sa demonyong iyon para sa kanya. Umuubo ng dugo, inakusahan niya si Roland na sinira ang simbahan at winasak ang lahat ng pag-asa. Hiningi niyang malaman kung paano pa haharapin ni Joe si Lord Thor pagkatapos nito. Sinubukan ni Joe na tingnan siya, ngunit itinulak siya nito at sinabing sinira niya ang kapalaran ng mundo sa pamamagitan ng pagkampi kay Roland. Habang umiiyak, sinabi niya na walang halaga ang kanyang buhay kumpara sa banal na digmaan. Tinatanong niya kung ano ang saysay ng pagligtas sa kanya kung ang lahat ng kanilang pinaninindigan ay bumagsak na, at sa pamamagitan ng mga luha ay sinabi niyang mas gugustuhin niyang hintayin siya sa impyerno. Sa sandaling iyon, umalangaw ang mga yapap mula sa labas. Bumukas ng bahagya ang pinto, kasunod ng tunog ng palakpakan. Pumasok si Zoe, dahan-daang pumapalakpak habang nagkokomento na tunay siyang naantig. Hindi niya inaasahang makakita pa ng mga mortal na kumikapit sa ganitong uri ng debosyon pagkatapos ng 400 taon, na naniniwalang halos nakakatuwa ito. Agad na sinubukan ni Farina na sumalungat, sinasabing ang kanyang katapatan ay sa simbahan at sa misyon ito para sa sangkatauhan, at hindi para baluktutin sa paglilingkod sa ilalim ng hari ng Grey Castle. Ngunit nang matitigan niya ng mabuti si Zoe, bigla siyang nanigas at tumitig ng hindi makapaniwala. Pagkatapos ay tinanong niya kung siya ba si Lord Innova, ang commander ng Legion. Malinaw niyang naaalala ang kanyang mukha mula sa mga lumang retrato. Ngunit imposible iyon, dahil si Innova ay namatay mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Lumapit si Zoe nang nakangisi, inaanyayahang magpatuloy. Biniro niya na matagal na siyang hindi nakaririnig ng gayong taos pusong papuri mula sa isang mortal, at iginiit na dapat magpatuloy si Farina. Nanigas si Joe nang marinig niyang banggitin ni Farina ang pangalang iyon.
Sa sandaling iyon, nagkonekta ang lahat at ang kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar na naramdaman niya noong una silang magkita ay nagkaroon na ng kahulugan. Si Farina, na hindi pa rin makapaniwala, ay nahirapang umunawa. Iginigiit niya na si Lord Innova ay matagal nang namatay noong depensa laban sa buwan ng mga demonyo. At saka, hindi ba't ang mga Judgment Army ay dapat na mga debotong mandirigma na nagbigay ng kanilang katawan at kaluluwa sa mga Diyos? Gusto sanang sabihin ni Farina, na hindi dapat magsalita ang mga taong ito, ngunit natigilan siya. Inutol ni Zoe ang sinasabi niya at alam na alam niya ang patutunguhan nito. Ngunit binaliwala niya ang ideya na ang pananahimik ay may kinalaman sa kabanalan. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ito ng simple dahil ang kanilang mga isipan ay nabura na. At ibinunyag iyon ang tanging paraan upang gawing kapaki-pakinabang nasisidlan ng kanilang mga katawan. Ngunit hindi naintindihan ni Farina ang kanyang naririnig. Pagkatapos ay itinanong ni Zoe kung paano sila tinuturuan ng simbahan tungkol sa mga Judgment Army. Sumagot si Joe na sila ay inilarawan bilang mga mandirigmang pinagpala ng mga Diyos, tagapagtugis ng masasamang mangkukulam, ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Tanging ang pinakamalakas at pinakamatatag na mananampalataya ang maaaring mapili. Noon, naniniwala silang ang kaligtasan ay nangangahulugang paghawak sa dakilang rifty, pagpigil sa mga halimaw. Ngunit pagkatapos basahin ang huling testamento ni Lord Thor, natutunan nila ang tungkol sa banal na digmaan at ang pagkakaroon ng mga demonyo. Ipinagpatuloy ni Farina na ang hukbo ng Judgment Army, sa katotohanan, ay isang espesyal na puwersang nilalayon upang labanan ang mga demonyo at tanging sa loob ng lihim na silid sa loob sa Hermes ang nakakaalam ng buong pagbabago. Ngunit ang lahat ng iyon, aniya ay sinira ni Roland. Bumuntong hininga si Zoe at umiling. Sinabi niya na tila nakakaantig ito ngunit ibinunyag sa kanila na walang katotohanan iyon. Ipinagpatuloy niya na ang tinatawag na Judgment Army ay nilikha lamang para sa isang layunin na sugpuin ang mga mangkukulam. At itaguyod ang isang nakaw na rehimen. Humarap siya sa kanilang dalawa at kalmadong sinabi na ang orihinal na mga arkitekto ng plano upang pangalagaan ang sangkatauhan ay hindi ang simbahan, ito ay ang mga mangkukulam. Nanigas si Farina at ang kanyang ekspresyon ang nagsabi ng lahat. Dumaan siya sa pagkabigla, pagkalito, at kalaunan ay pagtanggi. Samantala, si Joe ay parehong natigilan, bagamat gusto niyang marinig ang higit pa. Samantala, si Zoe ay masayang pagbigyan ng kanilang pagkamausisa. At bigla na lang lumipas ang isa pang oras. Sa pagtatapos nito, nakaupo si Farina na nakakuyom ang mga kamao. Nahihirapang ay proseso ang kanyang narinig. Parang isang malupit na biro ang lahat. Ang mga mangkukulam ang nagtatag ng simbahan at ang mga mangkukulam ang nagsakripisyo ng kanilang sarili. Ang pag-iisip na sila ang tunay na mga bayani ay hindi maaaring maging mas ironic para sa kanya. Gusto niyang makipagtalo, ngunit napakaraming detalye ang nagtugma kaya hindi niya basta kayang baliwalain ang sinabi ni Zoe. Gayunpaman, hindi na siya pinilit pa ni Zoe. Pagkatapos ay itinanong ni Joe kung ilang tao sa Neverwinter ang katulad niya. Casual na sumagot si Zoe na may ilang daan, idinagdag na lahat sila ay gumagamit ng mga katawang ibinigay ng simbahan. Kaya binalaan niya sila na huwag masyadong mabigla. Kung makakasalubong nila ang isang pamilyar sa ibang pagkakataon. Hindi na maitatanggi ni Farina ang katotohanan, ngunit masakit pa rin itong paniwalaan. At pagkatapos, na parang kumikapit sa huling pag-asa, bigla siyang tumangala at sinabing ang simbahan ay maaari pa ring baguhin ang mga bagay at ibalik ang lahat sa tamang landas. Naguguluhan si Zoe, hindi niya masyadong naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Farina na ang proyekto ng Judgment Army ay nangangailangan ng mga sisidlan. Nangatwiran siya na tanging ang simbahan lamang ang makapagbibigay nito kaya itinuro niya ang kanyang sarili at sinabing handa siyang maging isang sisidlan. Tumagilid si Zoe, nakikinig ng mabuti, pagkatapos ay tinanong siya kung talagang sinasabi niya ito kahit nangangahulugan ito ng pagkawala ng kanyang malay at isipan. Tumingin kay Farina nang hindi makapaniwala ngunit. Sumagot si Farina nang may determinasyon na sinasabing kung makakatulong ito sa sangkatauhan, kung gayon oo. Si Zoe, na may nakakaaliw ng ngiti, ay nagsabi kung gaano kawili-wiling marinig ito mula sa isang mortal. Ngunit lalong winasak ni Zoe ang kanyang pag-asa sa pamamagitan ng pagbubunyag na ang proyekto ay kinansela na. Agad na nagtanong si Farina kung bakit at simpleng ipinaliwanag ni Zoe na hindi na ito gumagana.
Nilinaw niya na noong panahon ng banal na digmaan 400 taon na ang nakalilipas, marahil ay nakatayo pa ang proyekto. Ngunit sa pamantayan ngayon, ipinaliwanag niya, ang mga demonyo ay nagbago na sa isang bagay na hindi kayang harapin ng Judgment Army ng mag-isa. At ito mismo ang dahilan kung bakit pinili nilang pumanig sa hari ng Grey Castle. Tinapos niya sa pagsasabing iyon na ang lahat. Tumahimik ang silid habang nakaupo si Furina na walang imek, ang pinakapundasyon ng kanyang mga paniniwala ay nagkakawatak-waktak. Pagkatapos ay sinabi ni Zou na ang isang mangkukulam na buhay ngayon at gaano man kaina ang kanyang kapangyarihan ay mas kapakipakinabang pa rin kaysa sa isang walang buhay na balat. Idinagdag niya ng may ngiti na hindi ito ang kanyang sariling conclusion, ngunit isang bagay na natuklasan ng kanyang kamahalan Roland. Ngunit sila mismo ay natuto ng mabilis at ngayon, ito ay naging karaniwang kahulugan na. Pagkatapos nito, tumalikod si Zou upang umalis. Pagdating niya sa pinto, lumingon siya at sinabi kay Furina na kahit ihandog niya ang kanyang katawan ngayon, wala na itong silbi dahil walang mangkukulam ang magbibigay ng kanilang dugo para sa isang bagay na nawalan na ng lahat ng kahulugan. Sa huli, tahasan niyang sinabi na ang simbahan ay isang pagkakamali mula pa noong simula. Sa sandaling iyon, tuluyang gumuho ang pananampalataya ni Furina. Nang isara ni Zou ang pinto sa kanyang likuran, si Betty na nakatayo malapit, ay tahimik na nanood. Napansin niya na bihira magsalita ng ganito si Zou sa isang mortal. Ngunit nagkibit balikat si Zou, sinasabing mas marami pa siyang ibinahagi sa kanyang kamahalan mismo. Hindi kumbinsido si Betty at itinuro niya na iba si Roland at idinagdag na. Ang gusto lang ni Sean ay ipaliwanag ni Zou ang pinagmula ng simbahan ngunit sa halip, siya ay lubos na nagalit. Idinagdag ni Betty na nagpapagaling pa si Furina, nagtatanong kung hindi siya nag-aalala na ang babae ay masusuffocate sa pagkabigla. Itinuro ni Zou na ang kanilang misyon ay hanapin ang sinaunang kayamanan at kung maaari, iligtas ang babae sa daan. Gayunpaman, kung nabuhay o namatay si Furina pagkatapos ay wala na siyang kinalaman doon. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinanong kung kailan nagsimulang magmalasakit si Betty sa isang mortal. Nagtaas ng kilay si Betty at nagtanong kung hindi ba dapat magmalasakit ang mga tao sa isa't isa. Hindi kumbinsido si Zou, sinasabing may isip niyang sabihin iyon ng kahit sino ngunit maliban kay Betty, na biglang napagtanto niyang nag-e-enjoy lang si Betty sa drama. Bumuntong hininga si Betty sa likod ng kanyang kamay, inamin na totoo yun at idinagdag na marahil pareho silang nag-iisip pagkatapos makita si Furina. Bumuntong hininga si Zou ngunit sumang-ayon na talagang ipinaalala sa kanya ni Furina ang isang tao. Tumanggo si Betty, sinasabing parang inukit siya mula sa parehong halmahan. Muling tumahimik ang sandali. Mas seryoso sa pagkakataong ito, nagtaka si Betty ng malakas na kung si Furina ay ipinanganak 400 taon na ang nakalilipas at naging isang mangkukulam. Kung gayon sa huling pagpupulong ng konseho, pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Zou na sinasabi pinili sana ni Furina na sundin si Akala sa halip na sila. At ito ang dahilan kung bakit siya ang pinakagalit. Tumangala sila sa langit kung saan malayang lumilipad ang mga sigol at sinabing kung makikita lang sana ni Akalas, Eleanor, at Lady Natalia kung gaano nakalayo ang narating ng lahat. Sa Neverwinter, ang ating binata ay muling sumusubok ng isang bagong sandata sa labas. Itinaas ni Althea ang sandata, kinukumpirma kay Roland na ang kailangan lang niyang gawin ay itutok ang bagay sa target at hilahin ang gatilyo. Ngunit ang makita siyang hawak ang sandata ay nagpaalala kay Roland ng isang nakakatawang bagay. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin niya ito na huwag itutok ang buntot sa kanyang sarili o sa sinuman. Dinilaan ang kanyang labi, tumutok si Althea at hinayla ang gatilyo at ilang sandali lang, isang malaking pagsabog sa lugar. Sa kanyang ekspresyon, malinaw na ang pagsabog ay hindi umabot sa kanyang inaasahan. Ang iba pang nanunood ay tila hindi rin humanga. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawang mangkukulam na Judgment Army na dala ang target. Noon lang nila napansin, ang kaong bakal ay tinagusan. Sinabi ni Pasha na bagamat ang bilis ng bala ay hindi masyadong kahanga-hanga ngunit ang revolver rifle ay hindi rin makakatago sa kaong iyon. Sumang-ayon si Althea, na sinasabing kahit isang mabigat na machine gun ay hindi rin magagawa ito. Ang kahon ay ginawa batay sa mga halijing bato na inilunsad ng mga spider demon na sinasabing hindi madaling tagusan. Biglang naalala ang nasa loob, binuksan ni Althea ang kahon.
Nang makita ang loob, pareho silang nagulat, at batay sa mga labi, maaaring manok ito noon, ngunit ngayon ay wala na. Samantala, nasiyahan si Roland sa resulta. Pagkatapos ay tinanong niya kung ang ganitong uri ng sandata ay maaaring tumama sa mga mataas na ranggong demonyo. Saglit na nag-isip si Althea at ipinaliwanag na kahit sa mga mataas na ranggong demonyo ay iba-iba. Pinaghihinalaan niya na para sa mas mabilis o Magic Slayer, ang direktang tama ay malamang na hindi mangyari. Sinabi rin niya na ang ideya na ang mga mortal ay makakasugat sa isang mataas na ranggong demonyo ay hindi maiisip. Kung ito ay umiral noong panahon ng Tekira, naiisip niyang tatawa ng malakas si Lady Natalia sa sobrang excitement. Pagkatapos, idinagdag niya na maaaring mayroon siyang ideya upang mapahusay ng malaki ang katumpakan nito. Tinanong ni Roland kung ano iyon. Sinabi niya na ang mga mangkukulam na Judgment Army ang gagamit nito. Sinabi niya na tanging ang mga pambihirang mangkukulam ang makakasabay sa mga mataas na ranggong demonyo sa malapitang labanan, at kung sila ay bumaril ng malapitan, walang makakaiwas sa direktang tama. Sinabi ni Roland na huwag siyang mag-alala, idinagdag na dahil ito ay isang individual na sandata, ang layunin ay tiyakin na lahat ay magkakaroon nito sa kalaunan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang Royal Guard upang iulat na ang pangkat na ipinadala sa Wolfheart ay bumalik na. Pagbalik sa opisina, dinala ni Sean ang isang kaong tingga. Sa loob nito ang matagal ng usap-usapang sacrificial cube. Ipinaliwanag ni Sean na personal niya itong binantayan, at walang sinuman maliban kina Lady Zoe at Lady Betty. Ngunit idinagdag niya na may kakaiba siyang napansin bago ito selyuhan. Tinanong ni Roland kung ano iyon. Sinabi ni Sean na ang dahilan kung bakit ipinadala ni Lorenzo si Hilo sa Cage Mountain ay upang imbestigahan ang isang sinaunang kayamanan na biglang lumiwanag pagkatapos ng isang siglo. Ipinaliwanag niya na nang ibalik ni Zoe ang cube, ang una niyang sinabi ay tila nagbabago-bago ang liwanag nito, na tumatak sa kanya. Tiningnan ni Sean ng mas malapitan at nakakita ng ilang nakakabagabag na bagay. Ipinagpatuloy niya na tila tumuturo ang sinag patungo sa kanya, halos eksaktong kumikilos na parang isang compass. Naakit si Roland at nagtanong kung nalaman na ba ni Sean kung bakit. Kinapa ni Sean ang kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na barya. Sinabi niya na nang kumalma siya, napagtanto niyang hindi sa kanya nakaturo ang liwanag kundi sa barya pa lang ito. Hinala ni Roland na tumugon ang cube sacrificial sa baryang uranium at iyon ang magpapaliwanag sa liwanag. Naakit siya sa ideya kaya pinuri niya si Sean sa mahusay na trabaho at sinabihan itong magpahinga. Pagkaalis ni Sean, lumitaw si Nightingale sa kanyang tabi. Tinanong ni Roland kung may napansin siyang kakaiba. Kinumpirma niya sa pagsasabing isa itong bagay na gawa ng mahika. Bagamat mukhang isang magaspang na bato sa ibabaw, sa loob ng ulap, nakikita niyang umiikot ang liwanag sa mga pattern, hindi naiiba sa mga mahiwagang core na ginagamit ng mga mangkukulam ng Tekira. Pinag-isipan ito ni Roland, at pagkatapos ay nagpasya siyang bumisita ng mabilis sa ikatlong bayan sa hangganan. Tila nagulat si Pasha sa biglaan niyang pagdating, ipinapalagay na may nangyaring mali sa bagong sandata. Pagkatapos ay tinanong ni Roland ang tungkol sa pagpapalawak ng kuweba na ipinagkatiwala niya kay Celine. Naalala agad ito ni Pasha, na nag-uulat na halos tapos na ang silid na metal, maliban sa sistema ng elevator, ngunit dadalhin niya sila roon. Habang papunta roon, ipinaliwanag ni Pasha na si Celine ang pinakamahusay na pagpipilian para sa gawain at naniniwala siyang ang kanyang kadalubhasaan sa parehong mahiwagang pananaliksik at pagpapanumbalik ng artifact ang nagpapijeng natatangi sa kanya. Binanggit din niya na maaaring si Celine lamang ang kusang loob na sumanib sa isang sisidlan. Nabagabag si Nightingale sa naisip na iyon. Kinakabahang lumunok at nagtanong kung talagang mas gusto ni Celine ang mga galami na ito kaysa sa kanyang orihinal na katawan. Ipinaliwanag ni Pasha na si Celine ay hinimok ng isang walang humpay na pagkauhaw sa kaalaman. Kahit noong panahon niya sa Exploration Council, madalas siyang nagrereklamo na kulang ang kanyang mga kamay at mabilis mapagod ang kanyang katawan. Kung posible ang paglipat ng kaluluwa noon, mahirap sabihin kung ano ang maaaring pinili niya. Hindi nagtagal ay dumating sila sa pasukan. Ipinaliwanag ni Pasha na ilang araw pa bago matapos ang elevator. Samantala, ang pinakamabilis na daan pababa ay ang paggamit sa kanya, at handa siyang mag-alok sa kanila ng sakay.
Nag-atubili si Nightingale sa takot, nagtatanong kung iyon lang ba talaga ang paraan para makapunta sa pababa. Gayunpaman, natagpuan ni Roland na kakaibang komportable ang kanyang katawan. Inilahad niya ang isang kamay at hinayla si Nightingale pataas kasama niya, pagkatapos ay maayos na dumausdas pababa si Pasha. Sa ibaba, nagpatuloy sila at narating ang isang pintuang metal. Naisip ni Roland na kung matatalo sila sa banal na digmaan, malamang na ang lugar na ito ay magiging isa na namang nakalimutang guho pagkalipas ng maraming siglo. Dahan-dahan silang ibinaba ni Pasha at inamin na posible iyon. Ngunit idinagdag niya na sa pagkakataong ito, tunay siyang naniniwala na mananaig ang sangkatauhan at si Roland ay sumang-ayon na may ngiti. Sa loob, naghihintay na si Celine. Ang kanyang malaking katawan ay sumiksik sa mga pinto habang binabanggit na katatapos lang niyang ikabit ang huling panel ng tingga nang matanggap niya ang balita ng kanilang pagdating. Tinanong niya kung matagumpay na nabawi ni Zoe ang sinaunang kayamanan, at bilang tugon, iniabot ni Roland sa kanya ang kahon. Pagpasok nila sa silid, excited na ipinakita ni Celine ang setup. Ang lahat ay inayos ng eksakto ayon sa kahilingan ni Roland, gayunpaman, inamin niyang hindi pa rin siya sigurado kung kinakailangan iyon. Naniniwala siyang kung ang sumpa ay isang sinag lamang ng liwanag, sapat na ang ordinaryong pader. Ngunit iginiit ni Roland ang pag-iingat. Kung tama ang kanyang teorya, hindi lamang hindi nakikita ang liwanag. At maaari rin itong maging lubhang tumatagos kaya ipinaliwanag niya na ang ordinaryong mga hadlang ay maaaring magpabagal nito, ngunit kung ilang metro lamang ang kapal nito. Idiniin niya na hindi sila maaaring umasa sa kutob. Kahit na si Celine at ang iba pa ay may mga katawang may malakas na resistensya, hindi niya hahayaang masaktan ang sinuman. Hanggat hindi nila lubos na nauunawaan ang mga katangian ng cube, ang labis na pag-iingat ay kinakailangan. Humajijek si Celine, na sinasabing ipinaalala sa kanya ni Roland ang dating chairman ng konseho ng mga explorer. Ipinangako niyang susundin niya ang bawat protocol, pagkatapos ng lahat, ang mahigpit na kaligtasan ay isang matagal ng tradisyon ng konseho. Tumango si Roland at binigyan siya ng go signal. Naiwang mag-isa sa silid, maingat na binuksan ni Celine ang kahon at inilabas ang cube. Sa kalapit na mesa ay naroon ang parehong barya mula kanina. Tunay nga, nagbago ang sinag ng cube, direktang tumuturo rito. Napansin ni Celine kung gaano ito kamangha-mangha ngunit malinaw na hindi pa ito ganap na aktibo. Samantala, pinag-isipan ni Roland ang naunang ulat ni Sean. Kung patuloy na kumikinang ang cube kahit hinawakan na ni Lorenzo, marahil hindi ito tumutugon sa paghawak kundi maaaring kumikilos lamang bilang isang pointer o indicator. Muling binuhat ni Celine ang cube. Sa sandaling iyon, nahadyap ni Pasha na ipinapadala ni Celine ang impormasyon at iniunat niya ang kanyang mga galami. Marahang tinatapik ang mga noo ni na Roland at Nightingale upang mahadyap din nila ito. Napansin ni Celine na parang puwang ang loob nito at ang mga pinagdikitang bahagi sa puwang ay nagbigay ng impresyon na hindi ito isang solong bloke, kundi isang bagay na gawa sa ilang magkakabit-kabit na pyesa. Tinanong ni Roland kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Celine na mas parang palaisipan ito na may maraming batong pinagsama-sama. Habang patuloy niya itong iniikot sa kanyang mga kamay, bigla siyang natisod sa isang nakatagong mekanismo. Hinala ni Celine na maaaring natulog ang cube dahil sa kawalan ng enerhiya pagkatapos ng lahat ng ito. Pareho ang hinala ni Roland, sinasabing kung tumugon ito sa barya, bakit hindi subukang ipasok ng direkta ang barya. Pagkaraan ng ilang segundo, isang maningning na asul na sinag ang sumabog mula sa cube. Ang eksena ay bumalik sa opisina ni Roland. Muli niyang binuksan ang kanyang notebook. Puna ni Nightingale na muli niya itong binabasa. Tinanong niya kung hindi ba sapat na ang resulta. Napabuntong hininga si Roland dahil sa huli, ang tinatawag na sinaunang kayamanan na ito ay naging halos isang aparato lamang sa pagpapahirap at kapakipakinabang lamang sa pagtatanong sa mga bihag. Sa huli ay wala silang natagpo ang partikular na mythical tungkol dito at dahil may alam din si Nightingale tungkol sa ilang advanced physics. Sa ganoong diwa, hindi mali ang kanyang mga kutob. Ikinatwiran niya na malamang na ito ay isang unit ng pagbabago na ginawa ng isang sibilisasyong nahuhumaling sa mga elementong radyoaktibo. Gamit ang mahika upang daluyan ang lubos na pininong material na radyoaktibo sa mga bug zone ng enerhiya. Sa pamamagitan ng mataas na purong uranium, maaari itong magbuga ng isang konsentradong sinag ng partikulo,
ngunit panandalian lamang. Pagkatapos ay napansin niya na ang limitadong saklaw nito ay marahil dahil sa mga hadlang ng mahika. Sa sandaling iyon, dumating ang isang gwardya na may bagong ulat sa laboratorio. Kinuha ni Roland ang folder at binuklat ang mga pahina. Ayon sa ulat, ito ang huling planadong pagsubok, na gumamit ng iba't ibang hayop at inilantad ang mga ito sa magkakaparehong dosis ng radyasyon upang matukoy ang ugnayan sa pagitan ng laki ng katawan at pagtitiis. Kapag kumpleto na, titigil na sila sa pag-eeksperimento sa cube. Dahil bihira ang uranium, ikinatwiran niya na mas maraming mahalagang gamit para dito. Ngunit may nahadjep ang kanyang pansin at bigla siyang tumayo ng biglaan. Ipinakita ng isa sa mga pagsubok na kahit pagkatapos ng 5 minuto ng pag-iilaw, buhay pa rin ang isda. Gayunpaman, ang tubig sa paligid nito ay nagsimulang umusok. Ibig sabihin, hindi gaanong kahanga-hanga ang nakamamatay na kapangyarihan ng cube. Ang kumukulong tubig ay maaaring makamit ang parehong resulta, mas mabagal lamang. Hindi maiwasan ni Roland na isipin kung maaari ding gamitin ito upang gumawa ng sopas. Ang naisip ay nakakatawa, halos mabulunan siya. Nag-aalalang tumingin si Nightingale at tinanong kung ano ang nangyari. Inamin ni Roland na may napagtanto lamang siya, sinasabing nakaligtaan niya ang isang simpleng katotohanan na ang radyasyon, sa pinakapuso nito, ay isang anyo ng paglilipat ng enerhiya. At saan man may paglilipat ng enerhiya, may init. At kung saan may init, may kumukulong tubig. Ang pag-unlad ng tao, pagmuni-muni niya, ay palaging pareho. Ito ay tungkol sa paghahanap ng mga bagong paraan upang pakuluan ang tubig ng mas mahusay. Malinaw na hindi naintindihan ni Nightingale, ngunit si Roland ay kumikilos na. Kinuha niya ang telepono at tinawagan. Si Celine, sinasabing huwag nitong kalasin ang cube at pupunta siya kaagad. Humarap siya kay Nightingale, hinihiling na ibalik siya, ngunit iginiit na kailangang mabilis. Ngumisi ito, nagbabala na baka mahilaw siya nito ng kaunti at sa sumunod na segundo, pareho silang naglaho. Halos hindi pa nakakarating si Roland sa destinasyon bago siya tinamaan ng pagkahilo. Pagkatapos ay natambush siya at agad na samuka. Samantala, dali-daling lumapit si Celine at tinanong kung ano ang nangyari. Habang humihinga pa, pinunasan ni Roland ang kanyang bibig at tumangala ng may pagmamadali at pagkatapos ay tinanong kung maaari niyang gayahin ang cube. Nag-isip sandali si Celine at pagkatapos ay pinaalalahanan siya na akala niya ay pareho silang naniniwala na medyo walang silbi ang cube. Ngunit tumugon si Roland na marahil ay hindi naman ito lubos na walang halaga. Ipinaliwanag niya ang kanyang pangangatwiran na ang pinakamalaking disbentahan ng steam engine ay ang mabigat na kargamento ng gasolina. Ngunit kung ang cube ay maaaring gamitin upang palitan ang tradisyonal na pagkasunog, maaaring magpasimula ito ng isang buong bagong alon ng rebolusyong industrial. Iyon lamang ang pinaniniwalaan niyang nagkakahalaga ng muling pagsusuri. Isinaalang-alang ni Celine ang ideya, inihambing ito sa kumukulong tubig at sinabing may katuturan ito. Ngunit nagbanggit din siya ng isang alalahanin na sinasabing kung walang malalim na pagsisiyasat sa panloob na istruktura, hindi niya maipapangako ang anumang tagumpay sa pagkopya nito lalo na dahil kasama ang mahika. Sumang-ayon si Roland at sinabi na kung ang layunin ay baligtarin ang pagkakagawa nito, kung gayon ang maingat na pagbubuwag ay katanggap-tanggap. Binigyan niya ito ng pahintulot na magpatuloy, ngunit gusto niyang mag-ingat ito. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kanyang palagay sa mga posibilidad. Nag-isip sandali si Celine at ipinaliwanag na ang lahat ay depende sa kung gaano talaga kakomplikado ang cube. Hindi niya maipapangako ang anumang bagay, ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabing hindi masama ang mga posibilidad. Itinuro niya kung paano mapapatakbo ang cube nang walang problema. Sinabi niya na ang cube ay gawa sa mahika, na sinasabing ang kalakalan lamang ay napakabihira at bukod doon, kakaiba rin ang mga materyales. Pinag-aaralan niya itong mabuti nitong mga nakaraang araw, at bagamat mukhang magaspang na bato, sigurado siyang hindi ito gawa sa anumang natural na bato. Sa kasamaang palad, hindi pa niya matukoy kung ano ito kaya ipinaliwanag niya na kakailanganin nila ng mas maraming sample. Ngunit iyon ay isang problema dahil mismong si Roland ay minsang nagsabi na ang isinumpang templo ay matagal nang nalinis, at ang kayamanang ito ay nabawi lamang sa pamamagitan ng purong swerte. Kung makakahanap man sila ng kapalit na material, lalo na ang muling likhain ang eksaktong epekto, ay nananatiling isang katanungan.
Pagkatapos, may biglang pumasok sa isip niya. Bigla niyang sinabi na maaaring may isa pang lugar na natitira upang hanapin. Naalala niya ang isang malayong, liblib na rehiyon na dapat sana ay sumailalim na sa malaking pagbabago. Kung ang mga mural mula sa templo ay hindi lamang simbolikong pantasya, kung gayon marahil, maaari silang makahanap ng isang bagay na katulad doon.